So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sound check. Ayan. Palakpakan natin yung Panginoon muli dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen. Okay, so, um, itong mga nagdaang week, no? So, sobrang daming nangyari na kahit ako mismo makakapagpatunay na ang Diyos ay buhay. Okay, so kung naranasan ko yon, naranasan ng ilan sa atin, hindi malabong mangyari sa ating lahat yon. Na kaya niyang patunayan na siya ay buhay sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay natin. Okay, so napag-aralan natin nung mga nakaraan patungkol sa panalangin. So babalikan natin, no? Yung previous preachings natin, it talks about what it takes to pray. So, ano nga ba yung kailangan mayroon tayo para maging matagumpay tayo sa pananalangin? So, una, nabanggit na kailangan may relasyon pala tayo dapat sa Diyos para tayo makapagpanalangin. At yung panalangin natin ay dapat na sa pangalan ni Jesus natin idinadalangin. Okay, so kapag tayo din ay nananalangin, dapat din daw tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba or humility sa harapan ng Diyos. Ang panalangin din natin dapat ay nararapat na naaayon sa Kanyang kalooban, nang sa ganon sa paghahanap natin sa Kanya, matatagpuan natin siya. Okay. So, napag-aralan din natin na hindi rin pala tayo marunong manalangin. At sa panahon ngayon, ang banal na Espiritu Santo ang siyang nananalangin para sa atin. Okay, so at mapalad tayo na mayroong banal na Espiritu Santo na siyang lumuluhog para sa atin sa harap ng Ama. Okay. So sa ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay yung halimbawa ng panalangin na iniwang halimbawa ng Panginoong Hesus. Okay, so siyempre, hindi lamang pag-aaralan natin, no? Aalamin din natin kung paano ba ginawa ni Jesus ang pananalangin. So yun po yung ating pag-aaralan. So ang title po ng ating topic ngayon ay, nandiyan na ba? Okay, ayan, wala pa. Okay, a solitude prayer. Okay. Pag sinabing solitude, hindi ko alam kung lahat may idea na ano ibig sabihin ng solitude. Okay, so pwede tayong manalangin ng may kasama, ay lalo sa mga mag-asawa, nananalangin sila dapat ng magkasama. Okay, so maaari din naman meron tayong prayer buddy, okay, magkasabay tayong nananalangin. Pag nandito rin tayo sa church, nananalangin din tayo ng sama-sama, at higit sa lahat, dapat makita sa atin kung paano tayo manalangin nang tayo lamang mag-isa kasama ang Diyos. Okay, and that is solitude prayer. Okay? So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin ang ating tekstong pag-aaralan sa oras na ito. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Mateo chapter 6 verses 5 to 6. So, kung parehas ko po kayo ng Bible, nasa page 7 po siya. Page 7. Magsabi po ng amen kapag nahanap na po. Ayan. Sabayan po ninyo ako sa pagbasa. Ito po ay patungkol sa katuruan, tungkol sa pananalangin. So si Jesus po ang nagsabi nito. Verse 5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Tayo manalangin. O aming Diyos, Amang nasa langit, Ikaw na may lalang ng langit at lupa, kung saan nasa iyo ang lahat ng kapamahalaan. Lahat ay umiikot ng sang-ayon sa iyong kalooban.
sa paglapit po namin, Panginoon, sa oras na ito. Dinadalangin po namin ang pagsama mo, lalong higit ng iyong banal na Espiritu Santo. Tulungan niyo po kami na maihanda po kami sa mga salitang iyong ipapahayag sa sandaling ito. Nawa mahayag ang katotohanan at hiwaga ng iyong salita na siyang gigising sa aming mga kaluluwa, sa aming mga espiritu, upang kami makasunod sa iyo na may buong katapatan. Dalangin namin, Panginoon, na tanggalin niyo, Panginoon, anumang tanikala na mayroon sa amin. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang anumang talukbong sa aming ulo upang makita namin ang kaluwalhatian mo. Buksan mo ang aming mga paningin nang makita namin ang katotohanan ng iyong salita na ikaw ay Diyos na buhay. Lord, you are different from all the other gods of this world. You are the only God who is living and remains living forever. And we know that you are with us. Sa 2 at 3 nagkakatipon, naroon ka sa kalagitnaan nila. Kaya we acknowledge your presence, Lord God. Ihanda niyo po kami. Ihanda niyo ang aming kaluluwa na tumanggap na iyong salita. This is our prayer. In the name of Jesus, amen. So maaari na po tayong maupo. Okay. So yung pag-aaralan po natin ay may apat na bahagi. So una, ito ay patungkol sa, solitude prayer is not unrighteous. Ikalawa, a righteous prayer in a solitude. Ikatlo naman, so Jesus as example of a solitude prayer. And lastly, God's response to a righteous solitude prayer. So ito po yung ating pag-aaralan. So dumako po tayo doon sa unang bahagi. Solitude prayer is not unrighteous. So doon sa tekstong ating binasa, nakasaad doon na sa verse 5, babasahin ko pong muli, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. So sa ibang salin sa English, ang tawag dito ni Jesus ay hypocrites. Hipokrito. So mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Okay. So ang sabi ng Diyos, hindi ito tinutugon. Ang panalangin katulad nito ay hindi tinutugon ng Diyos. Bakit po? Dahil ang panalangin ito ay unrighteous. Pag sinabi po nating unrighteous, ibig sabihin, hindi nararapat o hindi karapat-dapat. Okay. So, paano po ba nangyayari na ang ating panalangin ay nagiging unrighteous? Okay, so makinig po tayong mabuti. Ang ating panalangin ay nagiging unrighteous sa paningin ng Diyos kung tayo po ay nananalangin ng may maruming puso. Okay, so that is unclean heart. Paano po ba tayo nagkakaroon ng unclean heart? So, ang unclean heart po ay dahil sa kasalanan, maaring sa pride, at sa maling motibo. Okay, so yung tatlong bagay na ito, ang siyang dahilan kung bakit ang puso ng isang tao ay nagiging hindi karapat-dapat. So kahit manalangin siya sa Diyos, hindi ito naririnig ng Diyos. Okay? So, isa-isahin po natin ito. So how can a prayer be unrighteous? Let's start with unclean heart due to a sinful heart. Kapag ang puso ng tao ay may kasalanan o may bahid ng kasalanan, hindi po ito maririnig ng Panginoon. Okay, so matatagpuan po natin yung verse na ito sa Isaiah chapter 1, verses 15 to 16. Okay, so basahin po natin. Verse 15, kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Okay, so hindi lang pala sapat na nananalangin, no? So may requirement po yung Lord. So hindi lang tayo basta nananalangin. Ay, nagpray na ako. Naririnig na pala ako ng Diyos. Which is not. Ang sabi ng Lord, kahit manalangin ka, hindi ka niya papakinggan. If nananalangin ka, okay, sahin ko ulit. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, isang beses lang kaya yon? Hindi, no? Manalangin ng manalangin. Ibig sabihin, kahit paulit-ulit kang manalangin sa Diyos,
hindi kanya papakinggan. Anong sabi doon? Hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Okay. So, mayroon pong blood sa kamay. So, mayroon pong kasalanan. Okay. At ano ang sabi ng Diyos? Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Okay. So kaya, kapag tayo'y nananalangin, mahalaga po na siyasatin po nating mabuti yung ating sarili. Baka mamaya, mayroon po pala tayo tinatagong kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya, hindi naririnig ng Diyos yung ating mga panalangin. So muli, God doesn't listen to a prayer of a sinful heart. Okay, next. God doesn't listen to a prayer of a prideful heart. Ma-pride na puso. Okay. So ito po ay matatagpuan natin sa Luke chapter 18 verses 10 to 14. So ito po ay isang parable na sinabi ni Jesus para ituro niya ang pananalangin. So meron po itong dalawang halimbawa ng taong nanalangin. Dalawang tao po na nanalangin. So ang isa ay isang Pariseo at ang ikalawa naman ay isang tax collector. Okay, so basahin po natin. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo. Pag sinabing Pariseo, siya ay isang pari. Kumbaga sa panahon natin ngayon, pari o naglilingkod sa templo. Okay. At ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinita. So yun po ang panalangin ng isang Pariseo. Ano po kaya ang nilalaman ng kanyang puso? Is it a prideful heart? Yes po. It is a prideful heart. Okay. So hindi po papakinggan ng Diyos ang panalangin ng may mapagmataas na puso. Okay. So next, God doesn't listen to a prayer of a heart with wrong motives. So kahit maganda pala ang panalangin natin, syempre sino bang hindi nananalangin sa hindi kakabuti natin, di ba? So ibig sabihin, madalas pa nga more on our petition yung pinapanalangin natin. Pag masagana yung tao, hindi niya masyadong hinahanap ang Diyos. Kailan niya hinahanap yung Diyos? Kapag kailangan niya ang Diyos. Okay, ganun yung karamihan ng tao Kapag sa panahon ng kasaganahan, hindi naaalala ang Diyos. Sagana Pero kapag dumating sa point na walang-wala na siya at dumara na siya ng pagsubok sa buhay, doon na siya lalapit sa Diyos. Ayan. So kahit pala maganda yung ating pinapanalangin, pero ang puso natin ay may maling motibo, hindi rin pala iyon papakinggan ng Diyos. Okay? So matatagpuan po natin ito sa Santiago chapter 4, ayan, verse 3. Yan, sabi sa Tagalog, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Okay, wala rin kayo natatanggap. Okay, dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan, o humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So yun pala. Gusto mo lang pala, kaya mo pinagpipray. Ayan, pero ang sabi ng Lord, hindi sapat na gusto mo lang. Kung mali ang motibo mo kung bakit gusto mo ang isang bagay, hindi talaga papakinggan ng Lord. Okay, ayan sabi dyan, wala tayong tatanggapin. Wala tayong matatanggap.
So kahit paulit-ulit din tayong manalangin sa Diyos, wala rin tayong matatanggap. Dahil ang puso natin ay may maling motibo. Okay. So, kung babalikan natin yung sa verse 5, ang sinabi doon ay, ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So may natanggap na daw nila ang gantimpala, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, there's no more reward awaits for him from the Lord. So wala na pong reward. Okay? So wala na pong, ano sa Tagalog tong reward? Wala nang gantimpala. Okay? So wala nang gantimpala pa na ibibigay ang Diyos. May reward ka na eh. Kasi ano ba yung ginawa nung nananalangin? Sabi doon, sa harap daw ng mga tao. Okay? So ibig sabihin, pinapakita niya na, magaling ako manalangin. Mag-pray ako ng malakas para rinig nila yung panalangin ko. So ibig sabihin, ang panalangin niya ay para i-impress yung taong nakakarinig ng panalangin niya. Para kanino po ba ang panalangin? If I were to ask. Para saan po ang panalangin? Para kanino po? Para sa Panginoon, para sa Diyos. Ang panalangin or the prayer is for the God's ears. Hindi po sa katabi natin. And this is a common fault. And magpatuwid po tayo, no? So mapalad tayo kasi yung Lord, kapag nagkakamali tayo, nire-reveal tayo ng Lord sa ating kamalian. Nang sa ganun, matutunan natin, ituwid yon. Kasi ayaw ng Lord na manatili tayo sa kamalian. So sometimes when we pray, we are too focused on which words to say. Pag nananalangin, especially kapag groups, prayer meeting, or sama-samang nananalangin, at ikaw yung magsasalita, ako naka-assign. Ano kaya ang sasabihin ko? So ibig sabihin, ang focus mo, kapag nananalangin ka na, hindi ka na sa Diyos nakatingin, kundi sa taong nakapalibot sa'yo. Kasi baka mali ang masabi ko. Baka mautal ako sa panalangin ko. Did you know that the Lord even hears the unspoken prayers? Did you know that you don't need words to pray? Kasi anong sabi ng Lord? Bago ka pa lumapit sa Kanya, alam na niya ang iyong kailangan. So what's the use of words? Amen po kapag natututunan. Okay, praise God. Okay, so yun po ang ating unang bahagi, no? Okay, so solitude prayer is not unrighteous. So, kailangan po nating ituwid yung ating puso. Make sure that we don't have an unclean heart. Malinis po tayo dapat sa kasalanan, hindi po tayo dapat mapagmataas, at hindi po tayo dapat magkaroon ng maling motibo sa ating pananalangin. Okay, so dumako po tayo. Ayan, I think meron pa pala akong isa. Okay. Unclean heart is worshiping self. Okay. So, yung unclean heart, kung bakit hindi rin pala siya napapakinggan ng Diyos, kasi ito ay worshiping self. So, katulad nung Pariseo na nananalangin siya para purihin siya ng tao. So, nananalangin siya, hindi purihin ang Diyos, kundi purihin yung kanyang sarili or mapapurihan yung kanyang sarili. Okay, so sabi ito sa, tingnan natin, sa Santiago 4 verse 6. Sabi niyan, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Okay, so God resists the proud, but gives grace to the humble. So, did you know that even Paul, so kung kilala natin si Pablo, talagang pagdating sa ministry, si Pablo, Saint Paul tuloy. Ayan. So, pagdating sa ministry, siya talaga yung veteran. Do you agree? Veteran si Pablo. Kasi, mapabuhay siya o mamatay man siya, isa lang yung goal ni Pablo. Mapapurihan niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran.
Kaya hindi alam ng dyablo kung anong gagawin kay Pablo eh. Kung bubuhayin niya si Pablo o papatayin niya si Pablo. Kasi kung buhayin niya, mas lalong madadakila ang kaharian ng Diyos dahil sa kanyang ministeryo. Pag mamatay naman siya, matutuwa si Pablo kasi makakasama na niya ang haring kanyang pinaglilingkuran. So sabi ko, based on his achievement, siguro mas nakaka-proud yun, no? Siguro, no? Pero hindi yun yung tinuturo ni Pablo. Anong sabi niya? Nililimot ko ang nakaraan. So ano man yung accomplishment niya kahapon, kapag nagsimula yung bagong araw, lilimutin niya na yon. Back to zero ulit siya. Ibig sabihin yung drive niya or motivation niya, ngayong araw na to, papupurihan ko ang Diyos. So hindi na niya kinakount o binibilang yung mga nagdaan ng accomplishment niya, which is really evident during his time. And that is Paul. Hindi po siya mapagmataas. Okay? Kasi yung kanyang Panginoong pinaglilingkuran ay hindi mapagmataas. Because the Lord we serve is a humble Lord. Amen? Amen. Okay, so dumako po tayo sa ikalawang bahagi. Okay, so next is a righteous prayer in solitude. Okay, so sabi doon sa Matthew 6:6, yan. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Okay, so isi-share ko lang po sa inyo. Ito yung ibig sabihin ng solitude, no? Pag sinabing solitude, mag-isa or naka-isolate sa iba. Okay. Kahapon, nandito ako sa church, so nag-pray ako. Bago pa mag-start yung practice ng worship team. Tapos pumunta ako dito. May mga bata pala noon bago ako mag-pray. So, pinalabas ko yung mga bata. Kasi mag-start, sabi ko, mag-pray at mag-start na maya-maya yung practice. So, pinalabas ko na muna yung mga bata kasi naglalaro sila dito. Habang nag-pray na ako, okay na, nag-pray ako. Kuya Francis! Nag-pray ako. Ano ba naman to? Nag-pray ako, may tumatawag sa akin. So, ngayon, na-distract na po ako. Yung prayer ko, imbes na ma-hit ko yung gusto kong prayer, naging short prayer na lang. Kasi kailangan kong puntahan yung mga bata. Okay, so naging short na lang yung prayer ko. Pagkatapos ko ng prayer, na-close ko kagad yung prayer ko, tapos balik na naman ako. Kaya yung mga bata, mga bata, mag-practice na. Labas na muna tayo, doon tayo sa labas. Okay, yung pala yung dahilan nun kung bakit tayo pinapapasok sa loob. Kasi, our world is full of distraction. Amen? Okay. Ang gusto ng Diyos, sarilinin ka. Okay? Kung yung boyfriend, girlfriend mo nga, pag i-date mo, gusto mo doon sa walang nakakakilala sa inyo. Di ba? Kasi, masosolo mo. Same thing with God. Ayaw niya na may kahati siya sa attention mo. Gusto niya, sa Kanya ka lang nakafocus. Kaya ang sabi ng Lord, let's pray in solitude. Pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto. Okay? At saka ka manalangin. Okay. Ang hirap kaya manalangin pag maraming distraction. Okay. So, hindi ko sinasabi na pag may distraction, hindi ka na makakapag-pray. Kung kaya mag-pray kahit may distraction, ay saludo ako sa'yo. Okay, kasi ako hindi ko kaya yun eh. Hindi ko kaya yun, yung may naririnig ako na kung ano-ano. Hindi ko kaya mag-focus ng prayer. Kaya gusto ko, mag-pray ako, nakakulong din ako or naka-isolate din ako sa mundo. Okay? So kaya, share ko sa inyo, kaya mahilig ako mundok. Ayan, kasi pagdating doon, talagang walang distraction. Masarap sa pakiramdam. Okay? Mag-pray. Kasi naman yun, nag-pray. Tapos naranasan ko din mag-pray sa bahay. Nag-pray ako. Maya-maya, pabili po, may ice candy.
O kasi yung tita ko nagtitinda ng ice candy. Eh di, pagbibentahan ko yung nag-ice candy, eh di na-disrupt na naman yung prayer ko. Oh, daytime kasi yon. Gising na yung mga tao, marami nang ginagawa. Oh, kaya, mas maganda, pag naka-isolate tayo, madaling araw. Mamaya malalaman natin kung bakit yun ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Okay. So I hope excited kayong malaman yung halimbawang iniwan ng Panginoong Jesus. Okay. So, let us seek God in solitude, which is free from distraction, to isolate us from this world, and let us set a time for Him. Kailangan po, iset natin yung time natin. Okay, to meet our Lord. Okay, so paano po ba nagiging righteous ang panalangin? Nagiging matuwid. So kanina na pag-aralan natin kung ano yung hindi nararapat na panalangin. So that is the heart. Ngayon naman, paano daw magiging matuwid ang iyong panalangin? Okay, so the first one is regards God as holy. Okay, so basahin po natin sa Leviticus chapter 10. So, ayan. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin. At dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Okay, so yung in-underlinean ko lang yung kailangan natin, no? So sabi, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin. Ano po ba ibig sabihin ng kabanalan? Pag sinabing kabanalan, it's pure. Okay? Pure. Wala pong kasalanan. That's why an unclean heart is disqualified in the presence of God. Because God is holy. Ang Diyos ay banal. Kaya walang makakalapit sa Kanya nang hindi banal. Okay. So, yun po yung una. Okay. Next is, comes with humility. Okay. Magiging matuwid yung ating panalangin if we come before God in humility. Ibig sabihin ng humility, may pagpapakababa. Okay. So, tingnan natin sa verse, 1 Peter chapter 5, verse 6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Okay, mas maganda yun sa English. Sabi diyan, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. So, ang nagpapakababa sa harapan ng Diyos ay Kanyang itataas. Okay, ngayon, i-connect ko po yung dalawang bagay. Yung una, regards to God as holy, and come to God with humility. Okay. Ito ay personal ko natutunan sa pananalangin. Kasi kapag nananalangin tayo at na-realize natin na ang Diyos ay banal, naglalaho tayo sa harapan niya. Amen po? If you come closer to God, you will see yourself, parang you will not see yourself anymore. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas lalo tayo nang liliit sa Kanya. Kaya kahit ano palang achievements natin, wala pala sinabi sa harapan ng Diyos. And that's why, when we approach to God as holy, we became humble. Kasi we see our true state. Yung kalalagayan natin yung nare-reveal compared to the Lord which is holy, which we serve. So that's connected po yun, no? So, malalaman natin at ipapakita ng Diyos na siya ay banal at nang sa ganon, pag tayo humarap sa Kanya, hindi talaga tayo mag-a-attempt na magpakataas sa Kanya. Ay, grabe naman yon kung meron ka pang guts, no? To be proud in His presence sa ganyang kabanalan niya, pag lumapit ka dun sa Kanya, ay talaga, hindi ka talaga makakapagmataas sa Kanya.
Okay, so that is a righteous prayer in solitude. And lastly, okay, purifies the heart. So yung ang matuwid na panalangin ay mayroong pure heart. Okay, purifies the heart. Okay, so paano natin gagawin yon? Kasi, kakagawa ko lang ng kasalanan tapos mag-pray ako. Di na agad ako automatic. Ekis na, no? Ekis na. Pero did you know that the Lord is graceful enough to understand our situation? Alam ng Diyos na magkakaroon tayo ng kasalanan. Kaya nga, pumunta si Jesus dito para tubusin tayo sa kasalanan. Nang sa ganun, kapag tayo nagkasala, let's come to God. In the name of Jesus. Nang sa ganun, patawarin at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Papatawarin at lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat siya ay tapat at matuwid. Okay. So, kapag nagagawa tayo ng kasalanan, so when we pray, let's repent before God. Lord, sinabi mo sa iyong salita, kung ipapahayag ko ang aking mga kasalanan, papatawarin niyo po ako sapagkat kayo'y tapat. And that is an assurance because Jesus Himself, it's Jesus' blood kung bakit tayo nakakalapit sa Kanya. Amen? Okay, so, ayun po. Okay? So, purifies heart. So, tingnan natin doon sa Luke, balikan natin, sa Luke 18 verse 13. Yung prayer naman ng tax collector. Ayan. Ito na yung sinasabi kong halimbawa. Si tax collector ay mayroong kasalanan. Okay, mayroon po siyang kasalanan. Okay, basahin natin. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Okay, let's analyze this. Hindi man lang makatingin sa langit. Nudnud pa ako. di man lang makatingin sa langit. Ano kaya ang nire-reflect ng ganong sitwasyon? Hindi makatingin sa langit. Okay, balikan natin yung kanina. Regard to God as holy. Yes or no? Hindi siya makatingin sa langit. Kasi nakikita niya ang kabanalan ng Diyos. Next. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Mahabag kayo sa akin. Does it show humility? Yes. And that is what a righteous prayer before God. So hindi natin pwede ma-excuse na may kasalanan ako. Did you know that kapag may kasalanan ka, God wants even more He invites you more to come before Him. Kasi siya lang ang kaya magpatawad ng kasalanan natin. Ito yung common mistake ng mga Kristiyano eh. Pag nagkamali, tumatakbo. Sino magpapatawad ng kasalanan niya? Hindi naman, wala namang iba, di ba? Sige, pinapatawad na ko ng kasalanan mo. So, hindi. So, kapag nagkakasala tayo, dapat the more tayong lumalapit sa Diyos because He is the only one capable of forgiving our sins. Okay. So, eto po ang righteous prayer. May kasalanan po yan, si tax collector. Meron po siyang kasalanan. But he has regarded God as holy and he has a humble heart before God. Okay. Ayan. Kaya naman, sino kaya ang pinatawad sa dalawa? At itinuring ng Diyos na matuwid ang taong, ang maniningil ng buwis. Siya po ang itinuring na matuwid sa paningin ng Diyos. Palakpakan po natin yung Panginoon. Okay. Okay, salamat sa Diyos dahil He is graceful enough to forgive our sins. Okay, next po ay ang ikatlong bahagi. Ayan, Jesus' example of solitude prayer. Okay, pag-aaralan natin ngayon ang halimbawang iniwan ni Jesus
sa solitude prayer o yung pagpe-pray ng mag-isa. Okay. Una, solitude prayer as Jesus' priority. Priority po ni Jesus ang manalangin mag-isa before even the day starts. Madaling araw po siya. Matatagpuan po natin ito sa Mark 1 verse 35. Okay, sabi diyan, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao. Walang tao, walang bibili ng ice candy, walang tatawag sa'yo. Walang tao. Ibig sabihin, Lord goes to the isolated place kung saan He dwells in the presence of God. Silang dalawa lang. And that is the example na tinuturo niya sa atin. Okay. Kung si Jesus nga, inaasam yung place na tahimik, what more pa kaya tayo, no? Okay. So, yon. Balik po tayo sa Mark 35. Ayan. Na walang tao at doon ay nananalangin siya. Okay. Ayan. Thank you. So, ito po yung maraming sumasablay sa atin sa priority. So, sabi doon, si Jesus, priority niya, bago pa mag-umpisa yung araw niya, nananalangin siya sa Lord. Prayer, si Jesus kasi, mahal na mahal niya ang Ama. He loves the Father very much. Mahal po ba natin yung Panginoon? Okay. So tularan po natin yung Panginoon because we are imitators of Christ. Ginagaya po natin kung paano namuhay si Jesus. We imitate Him. Okay. So ngayon, si Jesus, mahal na mahal niya ang Panginoon. Mahal na mahal niya ang Diyos Ama. Kaya, nagse-separate or naglalaan siya ng oras para katagpuin ang kanyang amang nasa langit. Ibig sabihin, ang pagpe-pray po pala ay in-schedule, hindi po tira-tira. Okay, wala po kasi akong time. Pag tira-tira na lang po ang ilalaan natin sa pananalangin, aantukin ka na po. Sino nakaranas dito nung nag-pray, ang amen kinabukasan na? Oy, guilty rin po ako dyan. Kasi, pagod na po yung katawan. Tapos nag-pray ka, wala ka na sa wisyo. Ibig sabihin, hindi mo na talaga nakakausap ng maayos ang Panginoon. Kaya si Jesus, umaga po siya nagpe-pray. In-schedule na po yun. Yun yung tawag na pinagdadamutan niya ng panahon. Ipinagdamot niya yung oras na yon. Hindi ako mag-entertain ng ibang tao. Maraming taong nagsumusunod sa kanya. Pati disciples niya, hinahanap siya. Pero He sets aside that time to pray. And that is the example of our Lord Jesus. Okay, so that is solitude prayer as priority. Ikalawa, solitude prayer as Jesus' consultation. Okay, basahin po natin sa Lucas chapter 6 verse 12 to 13. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin. Okay, may panibagong oras, no? Kanina, madaling araw. Ngayon naman, magdamag. Pag sinabi magdamag, mula gabi hanggang kinabukasan. Okay, so yun po yung time. Bakit po kaya? Tulog na rin kasi ang mga tao. That time kasi wala namang graveyard shift. Kaya tulog po talaga lahat ng tao. Okay. Ayan. Kinaumagahan, natulog po kaya siya? Feeling ko hindi. Ayan. Kasi magdamag, tapos kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Did you know, before Jesus made a big decision, He consulted the Father. Sino po ba dito kapag kailangan mag-desisyon, pinagpipray? Or, baka nag-decide na, Lord, pinapaubaya ko na sa iyo yung resulta ng desisyon ko. Wala na. Too late na. Kasi, nag-decide ka na on your own. Okay. So, yung iba kasi ora-orada eh. Nag-decision agad, Lord,
sana tama ang desisyon ko. Ah, ang halimbawa ni Jesus, bago siya gumawa o naghirang ng alagad, nag-pray muna siya. Okay? Magsabi po ng amen kapag natututo. Ayan. So sabi, sa halimbawa ni Jesus, bago po tayo magdesisyon, please, let us pray. Let us pray. Okay. I-consult po natin sa Lord. Okay. So si Jesus na po iyon, oh. Si Jesus na po yan. Jesus himself is consulting the Father. What more us? Okay. Next. Solitude prayer as Jesus' recovery. Okay, eto na yan. Papasok na yan dito yung mga busy. Maraming trabaho, maraming pag-aaral, maraming business, maraming kaabalahan. Okay, salamat talaga sa Lord kasi yung kanyang pagkabuhay dito sa lupa is an exact representation of what life we are living. So that we can apply it. Okay. Si Jesus ay sobrang busy din. Basahin natin para maniwala to. Ayan, sabi dyan, ngunit, lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Ano kasi ang ginagawa ni Jesus? Nagpapagaling, nagpapalayas ng mga may sakit, bumubuhay ng patay. Ikaw ba naman kung hindi ka maging famous kung ganun ginagawa mo? So, ang daming bumubuntot kay Jesus kahit saan siya magpunta. Okay. Kaya dumaragsa. Pag dumaragsa, ibig sabihin, sobrang dami niyan. Dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang may sakit. Okay. Overtime din po si Lord. Nag-overtime din po siya niyan sa sobrang daming tao. Dahil siya ay nasa katawang tao, napapagod din po siya. Kaya alam niya po ang kalagayan niya kapag pagod na rin tayo. Okay. Jesus has a solitude prayer. Ano ulit yun? For recovery. Okay. Oops, nawala. Okay. Oy, nawala nga. Okay, basahin ko. Nandiyan na? Okay. Nawala ulit. Sure na ba yan? Okay. Mukhang nag-overtime din nata yung TV natin. Okay. So, ayan. Finally, praise God. Ayan. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Okay. So, pagkatapos pala, pag dinadagsa na siya, wait lang. Time purse. Sa language sa Filipino, time purse. Mag-recharge po muna. And that is the example of Jesus. Ano sabi niya, no? Si Jesus naman ay pumupunta. Binubuntutan po siya ng overtime. Pero pumupunta siya sa ilang upang manalangin. And that is His rest. Panalangin. Anong sabi sa? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigitan. Bibigyan ko kayo ng same thing applies to Jesus. Kaya siya may solitude moment with the Father. Nagpapahinga po siya sa piling ng kanyang Ama na kanyang pinakamamahal. Mahal po ba natin yung Lord? Mahal po ba natin yung Lord? Let us rest. Let us rest in His presence. Okay? So yun po ang example ni Jesus na dapat nating tularan. And finally, solitude prayer as Jesus' empowerment. Ang kanyang pananalangin mag-isa ang siyang nagpapalakas sa kanya. So let's read the verse from Luke chapter 22 verse 39 to 43. Okay. Lumabas si Jesus, nawala na naman. Ayan. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian. Kinagawian, ibig sabihin, it's a routine. It's a habit. Ginagawa niya ng paulit-ulit. Nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo
madaig ng tukso. Manalangin para sa gayoy lumakas at hindi madaig ng tukso. Same thing applies to Jesus. Even Jesus was tempted by Satan. Pero dahil puspos siya sa pananalangin, he resisted the devil. Okay, so hindi po siya natukso. Tinukso siya, pero hindi siya natukso. Okay, anong sabi ni Jesus na nag-pray na to? Ayan. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan. Okay, may kasama po dito si Jesus, mga alagad. Pero mag-isa pa rin po siya. Ayan, lumayo pa po siya ng kaunti para makapag-focus siya sa pag-pray. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mo sa langit at pinalakas ang loob niya. So Jesus, solitude prayer is a source of empowerment. Nagpapalakas po. So sa panahong nanghihina po tayo, let's meet God so that we will receive empowerment and strength. Okay. So, dumako po tayo sa panghuli. God's response to a righteous solitude prayer. Ano ba ang katugunan ng Diyos sa righteous solitude prayer? So, alam na natin yung righteous. Paano manalangin with a righteous heart? Alam na rin natin kung paano gawin yung solitude prayer. Ang sabi sa Matthew 5 verse 6, a pure heart will see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kapag natagpuan po ba natin yung Diyos, pwede bang hindi niya sagutin yung panalangin natin? I doubt. No? Kapag pure po yung heart natin, we will see God. We will be in His presence. Next, God listens to a righteous heart. Pinapakinggan niya po ang pusong matuwid. Sabi po ito sa Awit 34:15-17. Okay, basahin po natin. The eyes of the Lord are on the righteous. Again, kaya ba natin maging righteous kahit may kasalanan tayo? Yes, by the grace of God, kaya natin maging righteous. So the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. Is it an answered prayer? Yes po. Okay, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. What a powerful promise from the Lord. Palakpakan po natin yung Panginoon. So, a righteous heart has an answered prayer. Next, Jeremiah 29:12. Okay. Then, you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Kanina sa first part sabi nun, hindi ko kayo papakinggan. Ito is a total shift. I will listen to you. Okay. And lastly, He will show mighty things. So Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Na hindi natin alam, hindi natin kayang unawaan, nakahanda siyang ibigay sa atin. Did you know that this is Jesus' example to us? Ito po yung halimbawang iniwan sa atin ni Jesus kung paano po manalangin. Because Jesus loves the Father. Okay? So, ang kanyang pananalangin in solitude shows His full independence to Father. Nakadepende po siya palagi sa Amang nasa langit.
And He showed a submissive heart. Pag sinabing submissive, nagpapasakop sa Ama. And that is His way of showing obedience to the Father. And that is the best love language. Obedience. No? Sikat na sikat ngayon, no? Iba't ibang ang tawag dito? Love languages, no? Words and affirmation, gift, time, service. So, iba't iba, no? Pero this is the best love language, obedience. And this is what God demands us to do the same. Let us obey God. Okay. And this is the challenge. God is waiting for you to meet Him in a secret place. He has a lot of things to give and show you. He wants to have an intimate relationship with you. If you love Him, just like what Jesus do with the Father, will you respond to His invitation? Okay. So bago po ako magtapos, babasahin ko po yung Awit 14 verse 2. Sabi sa Awit chapter 14 verse 2, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas. Sangkatauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. So, mula sa langit, nakatingin po siya sa sanlibutan, sa bawat tao. Tinitingnan niya kung may tumatawag pa ba sa kanya because He is willing to reveal Himself to those who seek Him. Sa lahat na naghahanap sa kanya, nakahanda siyang ipakilala yung kanyang sarili. Do we know God already? Okay lang po kung sa ngayon konti pa lang yung pagkakakilala natin sa Lord. We all start. We need a starting point. Okay? But we should not stop from there. Hindi tayo dapat mag-settle na, ay sabi niya kasi ang Lord ay dakila. Kaya ang Diyos ay dakila. Let's ask God, Lord, maging dakila ka sa buhay ko so that I myself could prove to everyone na ikaw ay dakila, tunay na dakila. Napag-aralan natin before that we can pray in the relationship that we have with Him. Pwede natin siyang tawaging ating hari, ating Panginoon, ating kaibigan. It depends kung paano mo po siya hahanapin. As long as hinahanap mo siya with your pure heart, you will find Him. Kung naghahanap ka ng kaibigan, there He is. Kung naghahanap ka ng kalinga ng Ama, there He is. If you need comfort, there He is. He's only a prayer away in a secret place. Another thing, nasa huling panahon na po tayo. Nasa huling kapanahonan na. Sabi sa Isaiah 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Mga kapatid, konting panahon na lang po, hindi na po natin magagawang manalangin ng katulad ng kaya natin gawin sa kasalukuyan. Time will come sa pagbalik ng Panginoon. Ang banal na spirito na sumasama sa atin ngayon ay mawawala na rin. Katulad ng napag-aralan natin noong nakaraan. We don't know how to pray, but we are saved by God because of His Holy Spirit. The Holy Spirit prays for us. Siya po ang nananalangin para sa atin. We don't know how to pray. And salamat sa Diyos dahil sa Kanyang Spirito, pinapanalangin niya tayo. Pero sa pagdating ng araw, the Holy Spirit will leave. So paano po tayo mananalangin? If it's not now, kailan pa po? Mananalangin na
Mananalangin po ba tayo kung kailan wala na yung banal na Espiritu Santo? Kung kailan malayo na siya? Samantalahin po natin yung pagkakataon natin na makapanalangin sa kasalukuyan. Kasi darating yung oras, hindi na natin magagawa. Tumayo po tayong lahat. Pikit po natin yung ating mga mata. Pikit po natin yung ating, iyuko po natin yung ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Ama, sinabi mo sa iyong salita na ikaw ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang tumatawag sa iyo ng tapat at totoo. Panginoong Diyos, humihingi po kami ng tawad sa mga panahong mas pinili po namin unahin yung mga makamundong bagay. Humihingi po kami ng tawad kung mas inuna pa po namin yung aming trabaho sa halip na manalangin. Patawarin niyo po kami kung mas inuna pa po namin yung aming pag-aaral kaysa unahin ang pananalangin sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kung oras namin ng pananalangin ay kakarampot na lamang sapagkat kinainan na ng mga makamundong bagay ang aming oras. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa sandaling ito, ina-acknowledge namin ang katotohanan na aming narinig sa sandaling ito, that you want us to meet you in the secret place. Mga kapatid, take this moment. I will give you a minute to express your heart to God. The Lord knows what's in your heart. Kahit hindi mo sabihin, batid ito ng Panginoon. Panginoong Jesus, ipinakita niyo po kung paano po ninyo minamahal ng lubusan ang Amang nasa langit. That you obeyed Him. That you followed His will. Lord, every moment na inilagi mo dito sa lupa, you spend time with the Father. As if you were in heaven spending time with the Father. Lord, mahal na mahal niyo po ang Ama. And you have never seen yourself apart from the Father. Every day, you meet Him because you longs for your Father's presence. And that's how you love the Father. Mga kapatid, tingnan po natin what it cost Jesus. Ito po ang pagmamahal niya sa Ama na ayaw niyang mahiwalay sa Diyos. Binitawan niya po iyon for a moment doon sa krus ng Kalbaryo nang sa ganun tayo din ay makalapit sa Ama. Sa panahong iyon na ipinako si Jesus. Imagine how painful it is for Jesus to say, Ama, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? It pains His heart to be apart from the Father because He loves the Father the most. Because He loves the Father, He showed obedience to the Father because that is the Father's will for Him to suffer. And He obeyed after all. Sapagkat kung ano ang relasyon na mayroon siya sa Ama, ay binitawan niya ng pansamantala nang sa ganun magkaroon din tayo ng relasyon sa Kanya. Lord, forgive us, Lord God, if we missed, if we forget how much it cost you to die on the cross. Lord God, patawad, Panginoon,
sa mga pagkakataong hindi ka namin pinaprioritize, sa mga panahong hindi ka man lamang namin inaalala, that we were just like rejecting all the sacrifices you have made. Sabi ni David, I will not offer a burnt offering that cost me nothing. And even Jesus sacrificed a lot. Nagsakripisyo ang Panginoon ng bagay na napakahalaga sa Kanya, alang-alang sa pagsunod. Binitawan niya ang pagiging anak, alang-alang sa pagsunod sa Ama. Now, His invitation. What is your life now? What is your life now? What do you value the most? Ano ba yung bagay na napakahalaga sa iyo na ayaw mong bitawan, kaya't hindi ka makasunod sa Diyos? We follow the example set by Jesus. If hindi nyo pa naisuko ang lahat ng bahagi ng ating buhay sa Kanya, this is our moment to declare it. Let us pray. Lord Jesus, we acknowledge your sacrifice. We acknowledge your love, your grace, your mercy. And I thank you for that I am saved by your blood, by your death on the cross, for me to have life, an everlasting life, along with the Father in heaven. Lord God, in this moment, I give my life to you. Please come. I welcome you. O Holy Spirit, come. Be my King. Be my Savior. Gusto ko, Panginoon, na maglingkod, Panginoon, sa iyo. Gusto ko po, Panginoon, na ang buhay ko maging karapat-dapat sa iyo, to stay righteous in you. Lord, now that I have seen and know the importance of meeting you, Lord, ang panalangin ay hindi lamang pasalita, hindi lamang itong isang oras na inilalaan namin sa iyo, but this is our moment with our Savior, with our Creator, with our ever-loving Father. And why are we resisting this privilege to be with our King? Lord God, we want to spend more time with you. We want to spend the rest of our lives with you. Let's sing. Tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Muli, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan. Yes, Lord God. Tunay kang mabuti, Lord God, na maging ang buhay mo hindi mo ipinagkait para sa amin. O aming Diyos, nais naming gamitin ang buhay na ito upang ika'y papurihan, upang maibigay namin, maihandog namin ang buhay na ito sa paglilingkod na hinihingi mo sa amin. Lord, we will obey. We will follow, Lord God.
Panginoong Jesus, ngayon po, sa sandaling ito, Ikaw na po ang maghari sa buhay namin. Ikaw na po, Panginoon, ang umawak sa aming mga buhay. Hindi na po namin ito pagmamay-ari, kundi sa iyo na, Panginoon. Come and reign in my life. We give you all the glory, all the praises, all the honor belongs to you, Jesus, Yes, Lord. our Savior. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited. Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.